tema ngayon na matatagpo sa Jeremiah chapter 32, tingnan po natin yung apat na bagay. Una po, yung konteksto ng kabanata na ito. Okay? Pangalawa, syempre, ang Bible pa rin ang ating tanging batayan kung paanong ipinakita ng Diyos yung kanyang katapatan na walang imposible at walang mahirap para sa Kanya. At gayon din, kanina nasaksihan na ninyo sa video yung kanyang faithfulness dito sa ating church, sa Ildefonso Christian Church, at gayon din, paano po natin ito ilalapat sa ating mga buhay. Okay? Una po, tingnan po natin sa Jeremiah chapter 32. Hindi ko na po babasahin ng mga lahat ng talata. Ito po ay binubuo ng mahigit 4 na pong talata. Bibigay ko na lang po yung mga importanteng punto na upang maintindihan po nating maigi yung konteksto ng sinulat na ito ni Propeta Jeremiah. So, sa konteksto po, meron po siyang titignan natin 4Ps. Sino po ba recipient ng 4Ps dito? Dito po ang ating pong pag-aaralan, ang nilalaman po ng 32 ay ang purchase, the prayer, the prediction, and the promise. So yan po yung nilalaman. Ano po ito mga ito? Una po yung purchase. Si Jeremiah po ay inutusan ng Diyos o inutusan ni Yahweh na bumili ng isang lupain. Lupain na actually ang may-ari nito kamag-anak. Sa kanila po kasi sa kultura po nila, kung familiar po kayo sa salitang kinsman redeemer, kung sino po yung pinakamalapit na kamag-anak. Halimbawa, ako, magbebenta ako ng lupa dahil ako igibit. Ang may karapatan na bumili ng aking lupain ay yung aking pinakamalapit na kamag-anak na may kakayanan bumili. Okay? Ito po ay bago lapitan si Jeremiah ng kanyang kamag-anak. Pinahayag na sa kanya ng Diyos na darating ang iyong kamag-anak at ibebenta sa iyo ang lupa at bilhin mo ito. Pero ang catch, inuutusan siya ng Diyos na bilhin ang lupa. Pero alam niyo po ba ang sitwasyon? Sa mga naunang talata, binanggit po doon na ang Israel ay dinidigma ng Babylon. Dinidigma ang kasalukuyan. Okay? Tapos, sinabi rin ng Diyos na sa pagdidigma sa inyo ng Babylon, masasakop kayo. Mapapailalim kayo sa kapangyarihan ng Babylon, babagsak ang Israel. Yun ang sitwasyon. And yet, pinabibili ng Diyos si Jeremiah ng lupa. Pag bumibili po ng lupa, ano mga kinoconsider natin? Yung sukat, yung location, yung presyo, di po ba? Sa case po ni Jeremiah, is it wise na bilhin niya yung lupa? Though siya yung closest relative na dapat bibili nito. Is it wise? Yung lupa na ito sasakupin ng Babylon eh. Ang lupain ito mapapailalim sa kapangyarihan ng Babylonian Empire eh. Is it wise? Pero dahil po ito'y pinahayag ng Diyos kay Jeremiah, sinunod niya. Binili niya yung lupain sa halagang, kung di ako nagkakamali, 17 shekels of silver. Hindi po nabanggit sa Biblia kung gaano yung actual value ng lote na yun. Pero naalala kasi ni Jeremiah na nagpahayag sa kanya ang Diyos, unang pahayag ng Diyos sa kanya, babagsak ang Israel sa Babylon, darating ang iyong kamag-anak at ibebenta sa iyo ang lote, bilhin mo ito. Dumating yung araw na dumating nga yung kamag-anak niya at naalala niya yung sinabi ng Panginoon na pupunta ang kanyang kamag-anak, kaya niya ito binili. Out of what? Obedience. Pero syempre, economically, mag-iisip ka, is it a good investment? Yung aking babayaran, is it worth the money that I will pay? Gayong mapapailalim ito sa mga Babylonians. Masasakop itong lupain na ito. Hindi lang yung bibili ko, kundi yung buong bansa mapapailalim sa kapangyarihan ng Babylon. Yun po ang nangyari. Pero, sinunod niya ang sinasabi ng Diyos. So, that is the purchase. Pangalawa po, yung prayer.
So bilang tao po, normal lang naman na magkaroon siya ng pag-aalinlangan sa kanyang puso, sa kanyang damdamin, tama ba yung aking gagawin? Tama ba yung pupuntahan ng aking pera? Kasi ipinahayag ng Diyos, mapapailalim sila sa Babylon. Alam niyo kung gaano katagal ang sinabi ng Diyos? 70 years. 70 years mapapailalim ang kanilang bansa sa kapangyarihan ng Babylon. Anong silbi nung binili niyang lupain? Economically, para ka nagtapon ng pera. Hindi mo alam kung kailan pa magkakaroon ng saysay yung pagkakabili mo. So, ang naging tugon po ni Jeremiah, siya po ay nanalangin sa Diyos. Okay, ano ba nilalaman ng panalangin niya? Panalangin niya, kinikilala niya ang sovereignty of God. Kinikilala niya na ang Diyos ay is in control of everything. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, yung karunungan ng Diyos, at yung mga miracles na kayang gawin ng Diyos. Kinilala niya yon. So sa kanyang pakikiniig sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, yun yung unang bahagi ng kanyang panalangin. Gayon din, kinilala niya na ang Diyos ang may likha ng lahat. From creation na binanggit po dun sa Genesis, lahat ng bagay, ang Diyos ang may likha. Sabi niya, kayo ang gumawa ng lahat ng yan. Kaya alam po, walang mahirap para sa inyo. Binanggit din po ni Jeremiah sa kanyang panalangin, Lord, alam po namin yung ginawa ninyo sa Israel nung sila po ay nakapailalim sa Egypt. Sa iyong kapangyarihan, nagpadala ka ng 10 salot. Nakalabas ang mga Israelita sa Ehipto. Sa kanilang pagkalabas sa Ehipto, namuhay sila ng 40 taon sa ilang, pero ikay nanatiling tapat. Maraming katigasan ng ulo ang mga Israelita. Sinuway nila ang covenant. Sinuway nila ang iyong utos. Pero nanatili kang tapat. Ayan po, yung acknowledgement ni Jeremiah sa kapangyarihan at kung sino ang Diyos na kanyang kinakausap, na nag-utos sa kanyang bumili ng lupa. At ang sabi dito sa verse 25, the land is to be conquered, but you told me to buy the land. Sa prediction, ito ang prediction ng Diyos na ibinigay kay Jeremiah. Jeremiah, ito mangyayari actually sa Israel. Masasakop sila ng Babylon. Ito'y tatagal ng 70 taon. At ang gagawin, barbaro tong mga Babylons na to eh. Lahat ng bahay doon sa Israel, susunugin nila yan. Lalo na yung mga bahay na ginamit upang maghandog ng hain para sa Diyos-Diyosang si Baal. Ang lahat ng namumuno sa Israel, mula sa hari, sa mga pari, sa mga propeta, kinaladkad ang mga tao sa pagkakasala na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At ito po ang naging dahilan kaya ang galit ng Diyos namuo sa bansang Israel. Sinong nanguna sa mga inosenteng mamamayan? Ang mga leaders. Mula sa kanilang hari, yung mga pari na inaasahan nilang magiging mediator nila between God and them. Ang mga propeta na inaasahan nilang maghahatid ng mensahe sa kanila mula sa Diyos. Pero itong mga tao na ito, ang nanguna sa kanila upang sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At gumagawa sila ng mga practices na karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Alam niyo po kung anong ginagawa nilang practices. Nagsusunog po sila ng mga bata. Human sacrifice. They sacrifice their children to their god, Molech. At yan ay karumal-dumal, kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos, kaya nagigalit ang Diyos sa Israel. Ito ang kanyang prediction. Yan ang mangyayari sa bansang Israel. Kaya sasakupin ng Babylonia ang Israel. So yun po ang gagamitin po ng Diyos, ang Babylon Empire, upang sakupin ang Israel at sunugin ang kanilang mga bahay. Dalhin silang alipin. Bakit? Dahil sa kanilang ginawang mga kasalanan. Yan ang prediction na sinabi ng Diyos kay Jeremiah. And yet, dahil po ang ating Diyos ay mabiyaya,
Ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay hindi lamang siya ang Diyos ng pag-ibig. Siya mismo ay pag-ibig. Ito naman po ang kanyang pangako. Time will come. Even though Israel will fall through war, famine, and disease. No, digmaan, gutom or mga karamdaman, babagsak ang Israel. Pero sa kabila ng yon, sabi ng Panginoon sa verse 33 to 44, I will certainly bring my people back again. From all the countries I will scatter them in my fury. Lands will be brought back. Prosperity will be restored, says the Lord. So sa kabila ng binigay ng Diyos na tatanggaping punishment ng Israel dahil sa kanilang unfaithfulness, may pangako ang Diyos na time will come, they will be restored. Kaya ang binigay ng Diyos na timeline 70 years. Okay? So dito, makikita po natin, may sense. May sense pala yung pagkakabili ng lupa ni Jeremiah. Kasi alam niyo po, nung binili yung lupa, yung titulo, yung deed of sale, lahat ng supporting documents to prove na nabili yung lupa, pinatago niya kay Baruch. Si Baruch po ang kanang kamay ni Jeremiah. Siya yung tagasulat. No? Inilagay po ito sa banga. Ang tawag doon ay earthen jars. Kasi po yung earthen jars na yun, yan po, lahat po ng inilalagay dyan, especially mga documents, tumatagal ng dekada, hindi nasisira yung document na nasa loob. So yun po ang instruction ng Diyos sa documents na pagkakabili ng lote. So it makes sense now. Hindi pala walang kwenta yung pagkakabili ni Jeremiah. Hindi pala siya sumugal, nadehado siya dahil hindi niya alam yung lupain na binili niya, isasakupin ng Babylonia. Pero time will come. I-restore ng Diyos ang Israel and lands will be brought back. Magkakaroon ng karapatan muli ang mga Israelita na bilhin ang mga lupain doon sa Israel. And meron ng sure asset si Jeremiah. Dahil yung binili niyang lupain 70 years ago, he will get the same land with a higher value at sinunod pa niya ang kalooban ng Diyos. No? Kaya dito sa kanyang prayer, Lord, you created everything. Nothing is too hard for you. Kaya ang response sa kanya ng Panginoon, kasi parang iisip niya, bibiling ko ba ito? Didigmain na, mapapailalim kami sa Babylon Kaya ang sagot ng Panginoon sa kanya, I am Yahweh. I am the Lord God. I am the God of all people. Is there anything hard for me? Yan yung response ng Diyos kay Jeremiah. Sa Bible po, marami po tayong makikita ganyan. For man, this is impossible. But with God, nothing is impossible. Tunay lamang na pinapakita ng banal na kasulatan. Walang mahirap para sa Diyos. He made everything into existence sa pamamagitan ng salita. Let there be light. Diba? In the beginning, God created the heavens and the earth. Sa pamamagitan ng salita, nagkaroon ng mga lupain, nagkaroon ng mga puno, ng mga halaman, nagkaroon ng mga planeta, ng mga bituin, nagkaroon ng araw. Mula sa alabok, gumawa siya ng tao. Mula sa tadyang ng tao, mula sa tadyang ni Adan, ginawa niya ang babae. Si Eva. And the rest is history. So nothing. Actually, this is a rhetorical question. Actually, hindi na kailangan sagutin. Parang God just wants to make a point sa pag-uusap nila ni Jeremiah. Is there anything hard for me? Pagkatapos niyang i-recite yung kanyang prayer na yun Yun na yung kasagutan na wala talagang mahirap sa Diyos. He is all-powerful, all-knowing, all-present. That's the God who Jeremiah served. And that's the God who saved us
who he served. Okay? Dito po sa biblical proofs naman, yan. Sino-sino yan? Si Sarah, si Moses, si David, si Gideon, si Paul, si Lazarus, at si Peter. Anong kwento kay Sarah? Matanda na, baog pa. Pero niloob ng Panginoon na siya'y magkaroon ng anak. Siya ang magiging ina ng bayan ng Israel sa pamamagitan ng kanyang anak. Pararamihin ng Diyos ang kanyang chosen nation at sa bayan na ito magmumula ang tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Diba? Nung kausap ni Abraham, yung tatlong dumalaw ng mga anghel, tumawa si Sarah. Sabi niya, katanda ako na ito, magbubuntis pa ba ako? Sabi naman, bakit tumawa si Sarah? Meron bang mahirap para sa Diyos? Kaya after 1 year na bumalik po sila, ano nangyari? Andun na po si Isaac. Natupad ang sinabi ng Diyos. Kahit ang matandang babae na si Sarah, baog, ay nagkaroon pa ng anak. Si Moses naman po, anong mukhang imposible kay Moses? Si Moses po ay isang pastol. Una po siya ay anak siya ng prinsesa. Napulot sa ilog di ba? Tapos, lumaya siya kasi nabisto siya na pinatay niya isang Ehipsyo. Ngayon, lumaya siya, namuhay siya ng 40 taon bilang pastol. Ordinaryong tao, ordinaryong pastol. At nakita niya yung puno na nagliliyab na hindi natutupok. Kinausap siya ng Diyos. Moses, gagamitin kita upang ilabas mo ang aking bayan sa bansang Ehipto. Parang sabi ni Moses, alanganin naman po yun. Bubulol-bulol, uutal-utal. Nakakausapin ng Faraon. Ang sabi ng Diyos, bakit? Sino ba lumikha ng bibig mo? Gagamitin kita ayon sa aking kalooban. Ano ba nangyari? Naging imposible ba na ilabas ni Moses ang Israel? After so many years na sila'y alipin sa bansang Egypt? Hindi. Anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ng mga salot ng Diyos to prove His point na gusto niyang makalabas ang bansang Israel doon sa pagkaalipin sa Egypt. Next, si David. Imposible ba na isang batang pastol, kasi siya ay bunso sa magkakapatid na mapatay ang higanting si Goliath? Batang pastol, ang kalaban, higanting mandirigma na sanay sa digmaan? Naging imposible ba na matalo niya? Hindi. Bakit? Dahil ito po ay sa kalooban ng Panginoon. Next, sino? Si Gideon. Naging imposible ba na gamitin ng Diyos Gideon? Ilan ang kalaban nila? 100,000. Naghanda siya ng 32,000 soldiers. Sabi ng Lord, masyado kayong marami. Pag nanalo kayo, sabihin nyo, magaling kayo. Bawasan mo pa. Naging 10,000. Ano nangyari? Sabi ng Panginoon, masyado pa rin kayong marami. Pag nanalo kayo, sasabihin nyo, dahil ang dami ninyo, magaling kayo. Ano ginawa ng Panginoon? Tinrim down niya sa 300. Nung naging 300 na lang ang kasama ni Gideon, sabi ng Lord, okay na yan. Pero sa kabila nun, 300. Wala silang ginawa na pakikipag-espada o pakikipagpatayan. Natalo nila ang kalaban. Bakit? Is there anything hard for the Lord? No? Si Paul, nabanggit kanina ng kapatid. Si Paul, actually ang pangalan niya dati, Saul. Hinuhuli niya ang mga sumampalataya kay Jesus Christ. Ipinakukulong, ipinapapatay. Galit na galit siya sa mga Christians. Akala niya nagsiserve siya sa Diyos dahil pinapahuli niya, pinakukulong niya mga Kristiyano. Pero sabi nga ni Paul sa lahat ng masama, ako ang pinakamasama. Dahil inuusig ko ang church. Inuusig ko ang mga sumampalataya kay Jesus Christ. And yet, kinahabagan ako. I received mercy and grace. And yet, after nung buhay na ito ni Pablo, na pine-persecute niya ang church, pine-persecute niya ang mga mananampalataya, God used him mightily to spread the word, to share Jesus Christ to all nations. Dahil hindi imposible. Tignan po ninyo yung inyong mga katabi. Kaliwat kanan, tignan nyo. Kayang gamitin din ng Panginoon yan ayon sa kanyang panukala. Para sa kanyang kaluwalhatian. Kayang gamitin ng Panginoon ang bawat isa sa atin.
Take note mga kapatid, yung 12 apostol, hindi po sila mga dakila, hindi po sila mga sikat, hindi sila marurunong. Anong karamihan sa kanila? Fishermen. Pero they were preaching. They were teaching the ways of the Lord. Si Lazarus, patay na. Pumunta ang Panginoon, 4 na araw na siyang nakalibing. To make sure, kasi isipin nila, pag nabuhay muli, kasi 3 araw, yung iba nabubuhay pa . Kaya ginawa ng Lord, 4 days siya pumunta nung nailibing. Na wala na silang maidadahilan. Anong sinabi niya? Lazaro, bumangon ka. Patay na si Lazaro. Sabi nga nung kapatid Panginoon, wag na po 4 na araw na po siya nakalibing nangangamoy na po. Mahirap ba para sa Panginoon yon? Hindi. Yan ang tinawag niya si Lazaro. Bumangon si Lazaro sa kanyang pagkakalibing, nakabalot siya, at muli siyang ibinalik sa buhay. Si Peter, yan. Si Apostol Pedro. Anong istorya ni Apostol Pedro? Siya po ay isa sa 12 apostol na napaka-arugante. Siya yung laging mabilis yung bunganga. Ay, Lord, ako. Lord, hindi pa pwede yan, Lord. Laging ganun yan. Laging isang arugante. Sabi ng Panginoon, Pedro, bago tumilawak ang manok, 3 beses mo akong itatatwa. Ano nangyari? Nung nagkagipitan na, ang sabi ni Pedro, hindi ko po kilala yung tao na yan. Kasama ka niya, di ba? Sa taga-Galilea ka. Hindi ko po siya kasama. Kasama mo yan. Nakikita ka namin Hindi ko nga siya kilala. Mamatay man ako. Sabi ni Pedro. Tapos tumilawak yung manok. Nakakahiya yung kanyang ginawa sa Panginoon. Nakakahiya yun. Pero alam niyo po ba? Imposible ba sa Diyos na ipanumbalik si Pedro sa kanyang kalagayan na siya'y naglilingkod sa Diyos? At the end of the book of John, ano sabi ng Panginoon sa kanya? Peter, do you love me? Feed my sheep. Peter, do you love me? Feed my sheep. 3 beses. Lord, alam niyo namang mahal ko kayo. Alam niyo lahat ng bagay After nun, ipinanumbalik siya ng Panginoon sa kanyang mabuting kalagayan na naglilingkod sa Diyos. After nung book of John, pagbuklat mo ng book of Acts, yung mga sumunod na pangyayari, si Pedro ginamit ng Diyos. Isang sermon, 3,000 na ligtas. Yung duduwag-duwag, nag-sermon, nag-preach about Jesus Christ, 3,000 persons placed their faith in Jesus Christ. Sumampalataya sila at sila'y naligtas noong araw na yun. Tayo rin po, mga kapatid, kahit dumarating po tayo sa punto ng buhay natin, minsan nanlalamig po tayo sa Panginoon. Minsan sa dami ng pagsubok, sa dami ng problema, naiisip mo, Lord, ayoko na muna, tatalikod na muna ako sa iyo. Hindi na muna kita papansinin, ayoko na muna magparamdam sa iyo, Lord. Take note, kung si Pedro, itinatwa ng 3 beses ang Panginoong Jesus, ipinanumbalik niya, ikaw din, kaya kang panumbalikin ng Panginoon sa iyong magandang personal relationship, intimate relationship sa Panginoon. Bakit? Imposible ba't mahirap? Hindi. Pag pinag-usapan po yung rapture, pag dumating ang Panginoon, kinuha ang lahat ng mga mananampalataya. Yung mga mananampalatayang patay na, sabi, bibigyan daw ng bagong katawan. Ang tanong nila, paano po yung mga kinrenate? Paano po yun? Pinagparti-partihan ng kamag-anak yung abo, pinagawang pendant, ibang pendant. Yung iba naman, yung abo, sinaboy sa dagat, nakarating sa Pacific Ocean, nakarating sa Atlantic Ocean, nakarating sa West Philippine Sea, nakarating sa Indian Sea, kalat-kalat yung abo mo. Sa pagparito ng Panginoon, kahit kalat-kalat yung abo mo na yan, kayang panumbalikin ng Panginoon at magbabalik yung iyong katawan at itong katawan na to hindi na siya katawang panglupa. Ito ay katawang panglangit na hindi na mamatay at hindi na bubuo.
Parang imposible kaya yun. Hindi imposible, walang imposible sa Panginoon. Kahit pa yung mga namatay sa dagat na kinain ng pati yung kalahating katawan, yung kalahati na recover, ay papanumbalik ng Panginoon yun. With God, di ba? Sa tao, parang imposible yata ito. With man, this is impossible. But with God, nothing is impossible. Sa church po natin, kahit na naman po na yung picture kanina ng chapel, may ibubuking ako sa inyo. May isang bata po dito. Nung lumipat kami dito, hiyang-hiyak. Kasi po yung chapel, may 4 na poste, may bubong, may pinto at bintana, yun lang. May sahig naman. May sahig naman. Yun lang. Nakita niyo naman po yung picture dito. Pero, yung mga nakaraan, pinag-uusapan lang natin, pag-pray natin na magkaroon tayo ng aircon, pag-pray natin, ma-extend natin yung chapel, pag-pray natin, makapagpa-tiles tayo. Meron ba ditong mayaman? Wala. Sinong mayaman? Ang Lord. He provided everything. Hindi natin nakalain. Kuya Kalo, hindi natin nakalain. Nadarating tayo sa punto na ang ating chapel, may aircon, may tiles, may pintura, hindi na nakakahiyang mag-imbita ng bisita. Sa members, na nag-umpisa po sa Casa Royal, nung dinatan ko po sa Casa Royal, ang umaattend po siguro umaabot ng 20 plus. Pero yung 17 po siguro doon, o 15, galing SMCC. Dahil ilan lang po talaga ang nasa SICC. Nung lumipat po kami dito, hindi ako nagkakamali, wala pa kaming 10. After a few months, ang saya-saya na namin pag umabot kami 13. Pero napakabuti po ng Panginoon. Dahil ang prayers po namin, maabot ang mga tao ang salita ng Diyos. Dumating kami sa punto na yung bawat member na iilan lamang po. Pag-pray natin, ikaw na isa ka sa pamilya, na yung buong pamilya mo, masama mo sa Panginoon. Nangyari naman po, pero hindi po lahat. Bakit? Hindi po kalooban natin. Not our time. Kailan yon? On God's perfect timing. Hindi po natin akalain na pag-extend ng chapel dito, pag-extend ng chapel doon, mapupuno pa. Parang ang laki na masyado. Pero ngayon, ang sikip. Bakit? Imposible pa sa Diyos na paramihin niya ang mga tao sa loob ng SICC. Yung paglago po. Yan po ang laging desire po namin. Kami po mga nangunguna sa church na to. Yung paglago po, nawa sama-sama, sabay-sabay. Sa paanong kaparaanan, kung nakita niyo po yung video kanina, ang dami pong Bible study groups. Yung mga legions, may kanya-kanya silang Bible study. Yung mga youth, 2 grupo po yung mga youth, lalaki at babae. May isa pang grupo, yung mga mas bata po sa kanila. Binubugbog po namin sila sa aral. Binubugbog po namin sila sa salita ng Diyos. Kaya po nakabalita akong minsan may batang lumayas. Umalis. Ang boring naman dyan, aral kayo ng aral. Yun po yung kailangan Kinakailangan malaman natin ang totoong sinasabi ng banal na kasulatan. Kinakailangan alam natin yung mga prinsipyo na nais ng Panginoon na malaman natin. Paano? Para maipamuhay natin yung kanyang nais. Hindi pwedeng puro program lang, hindi pwedeng puro fellowship, kasiyahan lang, kainan lang, outing-outing lang, hindi. Kinakailangan nalalaman natin ang lahat ng sinasabi ng banal na kasulatan. Hanggat maaari, alam natin. Kasi tandaan niyo po, di ba si Jesus Christ, nung pinukso ni Satanas, ano sinagot ni Jesus Christ? 3 beses. Nasusulat. Anong kasangkapan ng gamit ng Panginoon? Ang kanyang mga salita. Kaya sa atin po, sa buhay ng bawat isa sa atin, kapag dumarating tayo sa mga sirkumstansya na nahirap-hirap harapin, anong kasangkapan natin? Anong sandata natin? Salita ng Diyos. Dahil alam natin ang sinasabi ng kanyang mga salita. Quality. Hindi po tayo after sa quantity.
Salamat sa Panginoon kung dadami yung bilang. Pero mas concern po natin talaga dito sa SICC. Kalidad. Kasi po, halimbawa po sa campus ministry, sabi ko sa anak ko, hindi natin kinakailangang palubuhin yung mga dumadalo sa campus ministry. Naranasan na namin yan long ago. Naranasan na namin ang umaten 80, 120, 100, pero lahat ng umaten na yun, nasan sila ngayon? Sabi ko, slowly but surely, may onting bilang, pero nadi-disciple, natututukan, natuturuan ng tama ng salita ng Diyos. Yun po yung mahalaga. Yung kalidad, hindi yung bilang. Pero kung dadami yung bilang, praise the Lord. Lahat naman po nasa kanyang kalooban. Okay? Siya po ang magdadako ng mga tao. Personal application. Yan. Sa buhay po natin, paano natin ilalapat ito na is there anything hard for the Lord? Alam niyo po ba, ang bawat isa na tunay na sumampalataya sa Panginoong Hesus, nanalig siya, naniwala at nagtiwala kay Kristo. Ito po ay isang himala. This is a very great miracle. Ang isang tao na nabuhay buong buhay niya sa kasalanan. Isang tao na walang ibang inisip kundi makapanlamang ng kapwa. Walang ibang inatupag kundi ang salapi o being a lover of money. Walang ibang inisip kundi gumawa ng kasamaan. Sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ichismis ang buhay ng kapitbahay. Magbisyo, magsugal, etc., etc. Sino po bang hindi guilty dyan? Lahat po tayo sa pool niyan. Yun, ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Nanalig ka sa Kanya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Nakita mo yung real purpose ng buhay natin. Hindi pala yung kalayawan sa mundo, hindi yung kalayawan sa laman, kundi yung pagkakaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon bilang ating tagapagligtas at Panginoon ng ating mga buhay. Kung dati iniibig natin ang sanlibutan, iniibig natin yung mga ginagawa natin na nag-e-enjoy yung ating mga laman. Ngayon, na ikaw ay anak ni Kristo, binigay sa iyo ang karapatan maging anak ng Diyos. Ang buhay mo, dapat sinusunod mo yung mga bagay na nagbibigay kapurihan sa pangalan ng Diyos. Hindi madali. Alam po natin yan, hindi madaling sundin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Hindi madaling mamuhay bilang isang tunay na Kristiyano. Pero, the question will always remain. Ikaw na isang miracle, mahirap ba para sa Diyos na i-transform ang buhay mo ng iyong paglakad sa araw-araw ay naaayon sa kanyang kalooban?